Brian Calagi, may binasang isang malaking revelasyon tungkol sa nag-viral na si Banyo Queen. Sa nasabing mensahe na natanggap nito na ito raw ay nanggaling di umano sa dalawang reliable source. At ang mga ito raw ay dating mga naging kaibigan nitong si Banyo Queen pero hindi na ngayon. At ang mga mensahe daw na ito ay naglalantad ng totoong kulay at kung anong klaseng pagkatao meron itong si Banyo Queen. At ayon sa nagpadala ng mensahe ay taliwas daw ang mga pinakita at sinabi nitong si Banyo Queen sa naging live interview nito sa YouTube live ni Storya ni Juan. At kung ano nga ang mga revelasyon na nanggaling sa mga dati nitong kaibigan na binasa ni Brian Calagi, panoorin natin ang video na to. Ayaw ko man sabihin to pero kailangan para yung mga haka-haka ng iba medyo mabawasan sapagkat maraming nagagalit ho na talagang kasalanan po ni ate na nag-video. Okay? Pero ito kasi siguro yung paraan para malaman nyo rin po ang katotohanan kung ito ba'y karma or talagang isinasatama lang ng ating nasa taas yung mga pangyayari. Okay? So, meron ho kasi tayong babasahin dito. Galing po ito mismo sa isang trusted. Okay? Tatlo ito. Itong nagsabi sa atin. Ito ay mga kaibigan mismo ni ating, ni BQ, na umalis na sa kanilang mga grupo. Kumbaga, para at least malaman nyo rin po yung behind ng mga pangyayaring ito. Babasahin lang ho natin ito. Ito ang totoong mga ganap talaga. Sabi niya rito, "Hi sir, please hide my identity. It's karma po sa dami ng kaaway niya sa bar dahil sa kasamaan ng ugali niya. Dati pong refugee siya, ngayon po overstay na siya. Dahil po, nag-jump siya at paano ko po nasabi? Kasi may nag-report sa kanya po at doon nalaman na overstay siya kasi po dapat nag-request po siya na uuwi siya sa Pilipinas. Binigyan siya ng 7 months process at kaso sa korte. Di na siya nag-attend at nag-jump siya kasi na-realize siguro niya na di ka siyang ipon niya para mag-for good. Kaya nagtatago siya now at kilalang kilala po siya sa Wanchay." Sabi rito, okay? "Kasi maitim ang budhi niyan. Dami niyang kaaway at mga agaw kasi ng lalaki yan. Tapos po halos lahat ng bar sa Wanchay nakaban na yan." Sa Langkwayfung po nangyari ang video. Hindi sa Wanchay. Yung kalbo, di niya jowa yun. Customer niya lang yon. Sobrang demonyo ang ugali niyan, sir. As in, mga customer niya, sinasampal, kinukurot, binubugbog, lalo na pag ayaw na magbayad. Saklap naman neto. Kaya talagang big karma ang nangyari sa kanya. Kilala ko siya kasi isa sa kaibigan ko, sabi niya rito, sinaktan niya dati. At pinapulis na po yan, kaso pagpunta ng mga pulis sa bar, di siya naabutan. Wala din po siyang masyadong kaibigan dahil sa kapangitan ng ugali. Madaming galit sa kanya. Totoo po yan lahat, sir. Famous sa Wanchay yan. Malakas kumita kasi at magaling kumuha ng atensyon ng lalaki. Pero lumaki ang ulo niya kahit mga manager wala na siyang respeto kaya naban siya at babanggitin ko yung mga bar kung saan siya naban. Okay, ito yung mga sikat na bar sa Wanchay. Sa Joe Banana, sa Centrico, Amazonia, sa Tabu, sa Embassy, at sa Station. Bihasang-bihasa po, sabi rito. Bihasang-bihasa pong magna. Okay, mga customer, di lang pera, pati alahas pa. Sana po madakip na yan at ma-deport. 100% overstay na yan. Sabi rito, "Sir, paki-hide na lang po at ayaw ko ding madamay kasi domestic helper po ako. At nakilala ko yan dahil sa friend ko na sinaktan niya. Kinabukasan pinapulis siya, di lang siya naabutan. Matagal na sanang nakulong yan." Kung ano yung sinabi ko sa inyo, iisa lang din ang message sa akin netong isa na nag-message. Kumbaga, halos kaparehong-kapareho netong nag-message. Sabi rito, "Sir, regarding po dito sa post mo, totoong-totoo po yan." Sabi rito, "Kayo lang po ang nakita kong pwedeng pagsabihan sa totoong ugali ni BQ.
Sa totoo lang, gusto ko po sanang i-reach out si Sir Juan dun sa pag-interview niya kay BQ. Kaso parang mas sobrang nakonsinte si BQ. Kinonsinte si BQ, sabi niya. Paki-hide na lang po itong aking identity. Pwede mong ma-post or screenshot ang message ko, wag mo lang pong ilagay ang name ko. Friend ko po kasi ang anak niya at parang wala namang problema sa mga anak niya. Kumbaga, parang sinasabi kasi ni BQ dun sa live na parang nadama yung kanyang mga pamilya, yung kanilang anak, ganon. So parang wala naman daw po sa mga anak nila at best actress po talaga si BQ. Okay, kaya nga yan nakakuha ng refugee visa. Sumuko po yan siya sa police after 3 months overstay. At na-detain siya ng about 1 year, okay, 1.5. I don't know kung 1 year or 1 month and a half. Paglabas niya, may refugee visa na siya. 3 years na po talaga siyang nagwo-work sa pagbabar. So, ibig sabihin, matagal na po talaga niya itong ginagawa, mga kababayan. So, ibig sabihin, 3 taon na po pala siyang nagtatrabaho sa pagbabar. So, medyo thrilling na to mga kababayan sapagkat doon sa kanyang mensahe sa live ni Sir Juan, kung makikita mo talagang mahabag ka talaga. At syempre, parang alam mo yun yung tipong magagalit ka talaga doon sa kumuha ng video, talagang may inis ka talaga. Pero ito, we are revealing the truth ho talaga. So siya daw po ay 3 taon na siyang nagtatrabaho sa pagbabar. So ibig sabihin, bihasa na nga po itong si kabayan. At customer niya po yung kalbo at hindi niya po ito boyfriend, sabi. So ibig sabihin, iisa lang po yung sinabi nung nag-message sa akin na kaninang binasa ko at dito po sa isang binabasa ko ngayon. Yung nagsasabi na bakit di nag-hotel, kasi po lalandiin niya muna ang customer bago niya mapapayag na i-hotel. Kasi iba po ang bayad niyan. Sabi ko naman, naku po Rudy, sabi ko naman. Ayoko nang banggitin yung anak, yung second husband, yung unang husband, ayoko nang banggitin. Mag-jump to the point na tayo, kasi marami pong revelasyon dito eh. Isang beses lang akong sumama niyan sa bar at di ko pa na-try. Sumama ako at hindi na yun naulit, sabi rito. Gusto niya akong isama palagi, pero hindi na po naulit. Para silang mga demonyo, sabi rito. Halos lahat ng bar sa Wanchay, nakaban po siya. At kilalang kilala siya kasi war freak at nangaagaw ng customer. Laging may kaaway, kaya ban po yan sa Wanchay. So, this is the second na babasahin ko sa inyo. Kasi, yung una, iba po yun, ibang tao po yun, nakasama niya rin po yun. Malaki kasi ang pera dyan sa bar, sabi niya. Kapag bumili ang customer ng 2 glass, isang ticket sa kanya at $100 per glass. If makasampu siya na glass, 1,000 na yon. Katagalan, di pa rin siya nakontento at mag-take out siya ng customer, 4K to 5K daw po ang singil. Kaya nga po, yung ibang vlogger nag-away-away, di naman alam po ang totoo, sabi rito. Interview na agad, di mo na inalam kung ano ang real work. Yung sabi niya na magpatulfo siya, hindi naman siya pwedeng umuwi kasi refugee siya at hindi basta-basta mapapauwi. Kung sakaling gusto mong umuwi, bababan ka na sa Hong Kong forever. Hindi ka na makakabalik sa Hong Kong. Sabi niya, kilala niya po ako. Kasi si Kabayan daw po ang unang tumulong kay BQ dyan sa Hong Kong. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ito kasi mga bagay-bagay na to, ito yung dahilan kung bakit maraming mga kababayan natin ang nasisira regarding sa matter na kahit wala namang ginagawa, nadadamay sa kagagawan po ng mga ganitong klase ng kababayan ho natin. Ito, gusto lang ho nating iayos ito. Itatama kung ano man ba ang dapat itama. Sa pagbi-video naman po ni ate, hindi po natin kinukonsintihan. Hindi po natin sinasabing tama yung pagbi-video. Okay? Mali po yung pagbi-video na yan. Bilang isang content creator, wala tayo pinapanigan sa mga ito dahil tayo mismo ay hindi natin alam ang totoong katotohanan. Bagamat narinig natin ang 2 magkaibang bersyon ng istorya ni Banyo Queen tungkol sa totoo nitong pagkatao, di umano ayon sa mga nakakilala dito. Pero hindi pa nga rin sapat ang mga ito para husgahan natin siya. Dahil kahit narinig na nga natin ang pahayag ng kabilang panig, ay wala pa rin silang sapat na pruweba
para patunayan ang mga ito. Maliban na nga lamang kung makakapaglabas sila ng isang konkretong ebidensya na magpapatunay sa lahat ng kanilang inaakusa laban dito kay Banyo Queen. Sa panahon nga ngayon, lalong-lalo na sa social media ay madali ang magbigay ng pahayag at magsalita, pero para patunayan ang mga akusasyon ay kailangan dumaan ito sa isang legal na paraan at hindi sa pamamagitan ng isang vlogger lamang. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.